So, Auto Boys, good morning. Meron tayong Toyota Vios. Kakabitan natin ang lowering springs. Naka Cylon 205 4517s. Urig OC Racing. Yan Ultra Leggera. Made in Italy. Okay, so just to give you an idea magkano yung mga ganyang wheels pa nasa 50k. Kasama yung gulong. Okay, so fender gap 4 yung front, yan maluwag 4 talaga yan, di yan 3.5 yan layo, diba? 4. Then yung rear, uy kuya, may dali rin pala dito sa kabilang side. Sa gate, okay lang yan, pag ganyan 4 din. So pantay yung drop ni kuya, 20k pa lang daw yung mileage. So most likely, papunta siya ng Euro build. May Euro template siya. So dito medyo tight yung 4. Pero ito, mostly ganyan talaga kasi nandito yung gas. Full tank ka ba, boss? Kalahati. Leaning towards kasi sa kabila. Ayan, 4. Medyo tight din. So kung pantay yung parking level, 444 lahat yan. So guys, na-install na natin. Kanina 444 halos yung fender gap. Ayan. One finger sa rear. And ayan. One finger rear. Mas maluwag dito sa side na to kasi nga hindi pa siya one finger din. Hindi pantay yung aking parking. Ayan. 1. So 1, 1, 1, 1. Magro-rotes muna si boss. Euro build ang pupuntahan ni sir, kaya OZ Racing 17 inch. Thank you! Auto Boys, after nung Vios lowering spring, meron namang dumating, nakaschedule din syempre. Toyota Wigo naman for Kageki Rotors. Ayan. So sa mga nagtatanong, Kageki Rotors, pasay siya ng stock. Naka cross drilled lang and slatted. So cross, better cooling, better stopping, saka hindi kagad kinakalawang. Yun. So hindi mo kailangan magpalit ng caliper with the benefits of yung cross drill kasi kasay siya ng stock rotors. Guys, ito yung Kageki for Wigo. As mentioned, bolt on siya. Hindi nyo kailangan palitan yung caliper. And ito na yung latest version ng Dacromet. Medyo grayish na siya, hindi na silver. Pero meron pa rin tayong mga silver, pero na-champo si sir sa sa latest color niya. Ayan. So ikakabit natin to doon sa Wigo ni sir. Alright. Nga pala, kaya siya magpapalit din, parang may
warp na yung ano niya, yung rotor dish niya. So may gumigewang na pag may preno siya. Yun. So guys, nakabit na natin yung Kageki. Unfortunately, natripan ni boss yung rota natin, yung nakakabit sa Vios natin. So, almost brand new yan, 2025. Naka NS2, Nankang, and Rota TFR 15. So, ayan, nagustuhan niya. Ongoing tayo ngayon sa pagpapalit. So, yung Vios natin, yung project car natin, magwi-Wigo wheels muna kasi ayokong magpalit ng nagmamadali. So, ganyan tayo sa client pag nagustuhan yung mags natin like ng TRD, no choice tayo. Gusto nila okay? Best deal naman yan. Nakamura na siya dyan. So, ayan, corner na ngayon yung ating project videos. Pero syempre, hindi naman tayo makakatagal ng hindi papalitan yan. So, papalitan natin yan. Para lang makatakbo na si Sir. Pupunta pa silang Quezon kasi. Guys, di na napigil si Sir. Ayan, nakabit na. Rota TFR 15 matte black, yung gusto niya talaga. Nakang NS2, then nakakageki rotors na siya. Ayan, kinakabit na. Ako ngayon ang walang aftermarket na gulong, naka Wigo. Pinahiram naman ni Sir sa akin yung Wigo niya para lang pantayo bago ko mapalitan. Ayan, ganda. Then ito yung next natin, Civic FD na sa'yo na yan boss kasi hindi pwedeng Civic FD, nakuha niya naka-init spring, tag-tag, maingay. Ayan, papalitan natin ng lowering spring. Pero ma-check natin kung talagang init lang ang ginawa dito or minodified yung shock. Yan ang gagawin natin after ko may atras yung aking Toyota Vios. Pakasa na naman ang ating project Vios. So, hindi naman tayo makakatiis na hindi palitan yan. So, alright. Next natin yung FD. And cute, 14 inch. Sige sir. Ingat. Salamat. Thank you. Kay Quezon pa si boss. So, yun. Nadali niya yung mags and wheels natin. Madumi lang yan. Pero pag bagong linis yan, wala yung katama-tama. Alright. Bagong-bago yan. So, ako ngayon ang maghahanap ng bagong... Thank you. Ingat. Thank you. Alright. Guys, ito naman ang isusunod natin. So, habang... nagtatransact tayo ng mga sakyan, biglang nag-message si Idol Benji Jacob. So, shoutout Benji Jacob of Davao City. Order naman siya ng RPF1 na 17-inch sa LNT Springs para sa BIOS ng anak niya. So, very siya. Pet Malo na client natin. Nagpo-fully paid even in Davao siya. Wala pa yung item, fully paid na kagad lahat. Ganun niya katiwala ang Auto Boys. Shout out Benji Jacob. So guys, ito FD naman. Hindi tayo masyadong busy ngayon. As you can notice, you can see, wala nang gap. Zero gap siya. Yung front, naka init spring daw per client. So malalaman natin talaga kung pag nakalas na to, fairness, mukhang urig yung wheels niya. 215/45 R17s yung tires. Then yung rear niya, ayan, pantay na pantay yung drop niya. Zero. Sa tansya ko parehas zero. Ganun din yung rear. 215/45 17s. Then, ayun yung wheels natin. Naka Wigo wheels.
Papalitan natin yan. Aha. Ganun din. Zero gap. Zero gap. Okay naman sana daw sa client yung tindig. Unfortunately, maingay. May lumalangit-ngit. And nakadalawang shop na daw siya. Kay Kalampag saka dun sa isang shop na hindi niya nabanggit. At parehas ang findings, yung spring ang nagkokos nung langit-ngit at ingay. So, papalitan natin siya ng L&T springs specifically made for Honda Civic FB. Sa pan-checking, modified shock din siya. Oh. Ayan. Inangat tong kabitan ng camber bolt. Ayan. So, tapos, minit din yung spring. So, tatanungin natin yung client. Ayan, buti dumating na. Tutuloy pa natin to. Alright. So, guys, ito. Init spring plus binaba yung shock. Ito yung L&T springs. So, ang proper, kung gusto mo ng comfort, bili ka ng bago. Pero kung off budget, pwede pa rin natin ikabit to. Since yung pagkakainit naman niya at yung pagkaka-adjust is halos kasing laki. So, most likely, ganun pa rin yung magiging drop. Most likely. Hindi siya mas mababa, which is zero fender gap. So, try muna natin. Yun daw muna ang gawin natin. Sabi ng client. Okay? So guys, init spring din yung rear. Ito yung init springs. Ito naman yung L&T spring. So, most likely, aakyat yung fender gap. Tansya ko mga 1 or 1.5. Kasi baba masyado nung gawa ng init springs. Okay. Thank you rin. So, ang ending gap niya 1.5 yung rear, tumaas. Pero doon sa modified shock same, zero gap kasi nga naka-modified shock siya. Thank you. Tuloy ni Kuya mag-drive eh.